if y squared or x squared, given yung mga points, bali magbabase ka dyan sa vertex at saka sa focus. Ito yung babasihan mo. Kasi ang focus, eto lagi itong nasa loob ng vertex. Always inside the parabola. Galing ko mag-English ha. Yan. So, kunyari, may given ka na vertex. Nandito. Tapos, let's say, ganito yung graph. Then, dito siya naka-open yung focus mo. Nandun yung focus. Ibig sabihin, doon naka-open yung parabola mo. Kasi nandun yung focus sa taas eh. So, ano ba sabi ko kanina? Na para malaman mo na x yung may squared, eto upward lang or downward. Eto naka-up eh. Ibig sabihin siya yung may squared mo dapat. Eto naman kasi kapag yung p, yung distance na ito kasi makikita mo rin yun eh. Basta kapag nasa taas yung focus mo, ibig sabihin positive yung p dyan. So, ibig sabihin yung equation mo dapat positive yung x squared mo or yung 4p mo. Kasi pag negative siya, di magiging negative yung p mo. Mamaya paliwanag natin kung hindi naintindihan. Kasi ba meron tayo nito x squared. Di ba ang standard form ng parabola is x squared equals 4p. Y, ganito lang naman yan eh. Kung x yung may squared, yung katabi ng p mo, yung y. Sabi ko nga, dito, nagbe-base sa distance kung upward or downward. Kapag yung p mo is positive, upward yan. Then kapag yung p mo negative, downward. And kung nakita mo naman kagad sa parabola mo, na nasa taas yung focus, ibig sabihin, 4p gagamitin mo. Kasi ito, pwede itong magkaroon pa ng isang equation like x squared, tapos equals negative 4p. Y, ito naman downward. Kumbaga, negative yung p mo. Parang itong negative sign, lalagay mo siya dito sa p. Para maging downward siya. Ganun lang babasihan mo dyan eh. Kapag positive tong form mo, or yung constant, yung coefficient, upward yun, ibig sabihin. Then kapag negative, edi downward. Then ganun din yan sa may y squared. So, para sa y squared naman, and kung given naman pala yung directrix by the way, ang directrix kasi ito nasa likod ng parabola. Parang ganito. Kunyari, dito yung focus mo. Dito yung vertex. So, kung nandito yung focus, kung ilan yung distance nito, gawin din siya dito sa may directrix mo. Basta nasa likod lagi yun ng parabola. Kunyari, yung p natin is p. Kunyari, ganyan p. Ibig sabihin yung directrix, negative p siya. Kasi nasa likod siya eh. Kumbaga, opposite siya lagi. Hindi naintindihan. Kunyari, given yung directrix, tsaka yung vertex. So, let's say, meron tayong ganito na graph. Nandito, for example, yung vertex. Tapos, nandito yung directrix. Saan siya naka-open? Sa tingin mo. Open what siya? Kung yung given is directrix tsaka vertex, saan siya naka-open? Sige, sagot. Sabi ko, saan naka-open? Sa y squared. Facepalm. Sabi nasa left siya, di ba? Kasi nasa likod siya eh. Ibig sabihin, yung focus mo nandito nakalagay. And remember, ang distance na ito, kung ito yung given mo, nakuha mo yung distance na ito as p, or negative p, kasi nasa, ay p nga positive. Kasi nasa right eh. Ibig sabihin, itong focus to vertex mo, negative p yan. Kasi alam nga natin, na kapag naka-open left siya, dapat negative yung p. Then kapag positive yung ano mo, p. Anyway, sabi ko nga, paliwanag na. Ganun lang yung kadali. Actually, madali lang to eh. Kung naiintindihan mo yung sinasabi ko. So, kapag y squared naman, sabi natin,
Kung given yung vertex, tsaka yung focus, ganun pa rin. Basta tatandaan mo lang na ang focus is nasa loob lagi ng parabola. So, kapag y yung may squared, it's either left or right. Baliktad din, no? So, it's either right or left. Pag positive yung P, negative yung P, gets mo yun. Basta marunong ka mag-graph, actually, magigets mo yan eh. And I think, kuha mo naman dito pa lang. Try mo muna siya i-graph para malaman mo kung ano yung may squared. Kasi pag nakuha mo na yung graph, alam mo na kung saan mo ilalagay yung vertex mo kung hindi siya nasa standard form or kung yung wala siya sa origin, I mean. Basta ganun siya ginagawa. So, kunyari dito, meron tayong focus. Dito yung focus mo. Tapos, nandito yung directrix. Saan to naka-open? Ngayon, paano mo makakuha ngayon yung vertex niyan? Kung yung given mo is focus tsaka directrix. Anyway, yung tanong muna natin, saan siya naka-open? Open right siya. Ibig sabihin, pag ganyan siya, no? So, kung ang given is focus tsaka directrix, kukunin mo yung vertex niyan. So, para makuha mo naman yung vertex, kunin mo midpoint niyan. Yung midpoint, kukunin mo yung para makuha mo yung vertex. Di ba kung meron kang point A tsaka point B, para makuha mo yung gitna nito, gamitan mo siya ng midpoint formula para makuha mo yung gitna. Ano ba yung midpoint formula? Di ba yung midpoint is x sub 1 plus x sub 2 over 2. Tapos y sub 1 plus y sub 2 over 2. Ayan yung midpoint. Pero dapat, kunyari, dito siya tumama na part. Let's say, ito is 5. Layo eh, no? Tapos, ito for example is 2. Negative 5 pala ito. So, negative 5 tsaka 2. So, ito, let's say, itong focus natin is negative 2. Ay, bakit negative? Positive, I mean. 2 tapos 6. So, para makuha mo yung vertex na ito, total alam mo na yung x value na ito is negative 5. Magkapantay lang naman to dito kasi sa axis of symmetry niya, di ba? Sabig sabihin ko ano yung y value na ito, 6 siya. Di 6 din dapat dito. Ito yung point na nandito yan. Then ngayon, kung may dalawa ka ng points, makukuha mo na yung vertex niyan using midpoint formula. Which is ito yun. So, pag in-add mo yun, then dinivide mo sa ito, makukuha mo na yung gitna. So, 2 plus negative 5, that is negative 3. O, negative 3 over 2, negative 3 halves. So, magkakaroon ka ng negative 3 halves dito. Tapos, 6 plus 6, 12. Divide mo sa 2. Edi 6 pa rin. Ibig sabihin, magkakaroon ka dito ng negative 3 halves. Tapos 6. Ito yung vertex mo. Ganun siya ginagawa actually. Basta ang bottom line dito, yung focus, lagi siya nasa loob ng parabola mo. And if ever na nag-graph mo na siya, madali na lang yung kunin. Nakadepende rin kasi yung kung ano yung mga given eh. Basta tandaan mo yung distance ng directrix sa focus is half nun is yung vertex. Yan. Yan siya ginagawa. Tandaan mo lang do. So, kung ano naman dyan yung given, kunyari, given yung directrix tsaka vertex. So, pag ito naman yung dalawa given mo, tsaka ito, may makuha ka dyang distance na P. Ay, nasa left siya, di ba? Di negative P yan. Kung dito naka-open sa kabila, sa right. Sabi sabihin yung distance na ito, papunta naman dito sa focus mo, positive P siya. Kunyari, meron ditong 3. Ibig sabihin, pag 3 yung distance sa kabila, pero negative. Kasi sa likod eh. Paano ba ito papadaliin pa? I think naintindihan naman, kasi I think nga naintindihan yun eh. Gets ko nga eh.